Dito sa The Filipino Daily, ang goal natin ay hindi lang basta kumita, kundi ang magkaroon ng totoong kalayaan sa pera. Alam nyo, sa dami ng mga napapanood nating lifestyle vlogs na puro flex ng luho, madalas tayong naliligaw sa kung ano ba talaga ang tamang simula. Kaya naman ngayong araw, bubuksan natin ang ating financial GPS. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Para sa unang stop ng ating biyahe, ang survival phase. Ito ang pinaka-importante pero pinaka-challenging na stage dahil dito natin babasagin ang mga maling nakasanayan nating mga Pinoy pagdating sa budget. Ang unang-una nating kailangang i-expose ay ang tinatawag kong abante gastos trap. Marami sa atin, kahit wala pa ang sweldo o hindi pa nare-receive ang bonus, ay nakaplano na kung saan ito gagastusin o mas malala, naisangla na o naipambayad na sa utang. Kapag ginagastos mo ang perang inaasahan mo pa lang, ninanakawan mo ang future self mo dahil pinapangunahan mo ang tadhana. Paano kung biglang madelay ang kumpanya o magkaroon ng emergency? Doon na magsisimula ang cycle ng utang na mahirap takasan. Ang sikreto ng mga tunay na wise ay ang disiplina na ang pera ay nagiging pera lang kapag hawak mo na ito sa iyong palad, hindi habang ito ay drawing pa lang sa kalendaryo. Para hindi tayo malunod sa bayarin, kailangan natin ng system na swak sa buhay Pinoy. At ito ang tinatawag nating 70-20-10 budget rule. Isipin mo ang sahod mo bilang isang pie na kailangang hatiin ng tama. Ang 70% ay dapat sapat na para sa lahat ng needs mo gaya ng upa, kuryente, tubig, bigas, at pamasahe. Kung kulang ang 70% para sa basic needs mo, sign yan na kailangan nating mag-adjust ng lifestyle o maghanap ng dagdag na kita. Ang 20% naman ang tinatawag nating Freedom Fund. Ito ang pambayad mo sa sarili mo para sa iyong future savings at investments. Pero heto ang twist na madalas nating makalimutan. Ang 10% na abuloy sa sarili. Importante itong 10% para sa iyong wants o yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo gaya ng kape o sine. Bakit kailangang isama ang wants? Dahil kapag masyado mong sinakal ang sarili mo sa sobrang pagtitipid, darating ang point na sasabog ka at magsasagawa ng panic buying o revenge spending na mas makakasira sa budget mo. Ang 10% na ito ang nagsisilbing shock absorber mo para hindi ka mapagod sa pag-iipon at manatili kang motivated sa mahabang laban ng pag-asenso. Pagkatapos nating maayos ang budget, harapin naman natin ang isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-asenso, ang utang. Gagamitin natin ang debt snowball strategy na proven na epektibo sa psychology nating mga tao. Ang gagawin mo lang ay ilista ang lahat ng utang mo mula sa pinakamaliit na amount hanggang sa pinakamalaki, kahit ano pa ang interest rate niyan. Ang goal natin dito ay makuha ang tinatawag nating psychological win. Kapag nabayaran mo na ang pinakamaliit na utang, mararamdaman mo na kaya mo pala at yung perang dating pambayad sa maliit na utang ay idadagdag mo na ngayon para bayaran ang susunod na mas malaking utang. Parang snowball na gumugulong mula sa itaas ng bundok. Habang tumatagal ay palaki ng palaki ang momentum mo hanggang sa maubos mo lahat ng utang mo. Ang momentum ang susi rito dahil ang pag-alis sa utang ay hindi lang math problem, kundi isang behavior challenge. Kapag nakita mong nababawasan ang listahan mo, mas gaganahan kang magtipon at magbayad hanggang sa maging debt-free ka na at handa na para sa susunod na level ng iyong financial journey. Kapag wala ka na sigurong utang, ang susunod na priority ay ang pagbuo ng iyong emergency fund o ang tinatawag nating 6-month peace of mind. Marami sa atin ang nagkakamali at ginagawang pambili ng bagong gadget o pang-travel ang naipon nilang pera. Pero tandaan na ang emergency fund ay hindi luxury fund. Ito ay para sa mga biglaang what-ifs ng buhay, gaya ng biglaang pagkakasakit,
pagkawala ng trabaho, o mga sirang kailangan agad ayusin sa bahay. Ang ideal amount ay equivalent sa 6 months ng iyong monthly expenses para kahit anong bagyo ang dumating, kalmado ka pa rin dahil alam mong may sasalo sa iyo. At huwag mo lang itong itatago sa ilalim ng kama o sa regular savings account na walang kinikita. Itago ito sa mga digital banks na nag-o-offer ng 4 to 6% interest per year. Sa ganitong paraan, habang naka-standby ang pera mo para sa emergency, hindi ito basta-basta kinakain ng inflation at unti-unti pa ring lumalago ng ligtas. Isipin mo ito bilang iyong sariling security guard na laging gising para protektahan ang iyong pamilya mula sa anumang crisis. Panghuli sa ating survival phase ay ang pag-audit sa iyong government benefits dahil ito ang pinaka-basic na safety net ng bawat Pilipino. Marami sa atin ang hindi namamalayan na ang SSS, Pag-ibig at PhilHealth ay malaking tulong kapag dumating ang panahon ng pangangailangan. Huwag mong iasa lang sa HR o sa employer mo ang pagbabayad. Kailangan mong maging proactive. I-check mo online sa kanilang mga portal kung updated ba ang iyong mga contributions para sigurado kang hindi thank you lang ang nangyayari sa mga kaltas sa sahod mo. Ang SSS ay nandyan para sa iyong pension at sickness benefits, ang PhilHealth para sa bawas gastos sa ospital, at ang Pag-ibig para sa iyong pangarap na bahay o kaya naman ay sa MP2 investment. Ang mga ito ang pundasyon ng iyong financial security bilang isang manggagawang Pinoy. Kapag plansado na ang iyong budget, bayad na ang utang, may emergency fund ka na, at updated ang iyong benefits, masasabi nating tapos ka na sa survival phase. Handa ka na ngayong humakbang patungo sa growth phase kung saan ang pera mo naman ang pagtatrabahuhin natin. Gusto mo na bang malaman kung paano simulan ang pagpapalago? Ngayong solid na ang foundation mo sa survival phase, oras na para lumipat tayo sa mas exciting na bahagi ng ating biyahe, ang growth phase. Dito na natin sisimulan ang paglipat mula sa pagiging taga-ipon tungo sa pagiging isang investor. Ang unang strategy na dapat mong masterin ay ang Pag-ibig MP2 Power Move. Bakit ito ang paborito ng marami? Dahil ito ay government guaranteed, tax-free, at higit sa lahat kayang-kaya ng bulsa. Isipin mo, sa halagang 500 pesos o 2,000 pesos monthly, ang pera mo ay lumalago sa pamamagitan ng compound interest. Kung titingnan natin ang actual computation, ang 500 pesos mo buwan-buwan ay maaaring maging malaking halaga pagkalipas ng 5 years dahil sa dividends na binibigay ng Pag-ibig na karaniwang nasa 6 to 7% annually. Hindi mo kailangang maging math genius para yumaman dito, kailangan mo lang ng consistency. Maraming Pinoy ang nagugulat na ang kanilang maliit na contribution ay nagiging millions after 10 to 15 years kung hahayaan lang itong lumago. Ito ang pinaka-safe na investment para sa masa dahil kahit anong mangyari sa ekonomiya, ang capital mo ay protektado ng gobyerno. Imbes na itago mo lang ang extra cash mo sa ilalim ng unan na kinakain ng inflation, ilagay mo ito sa MP2 at hayaan mong ang oras ang magtrabaho para sa iyo habang natutulog ka. Hindi lang sa savings tayo dapat mag-focus, kundi pati na rin sa pagiging owner ng malalaking kumpanya sa pamamagitan ng Dividend Investing 101. Alam nyo ba na imbes na maging consumer lang tayo ng Jollibee, Meralco or Globe, pwede rin tayong maging part owner nila kapag bumili ka ng dividend stocks sa Philippine Stock Exchange. Para kang kumuha ng share sa kanilang kumpanya. At ang pinakamasarap na part dito, binabayaran ka ng mga kumpanyang ito quarterly o yearly bilang pasasalamat sa pagtitiwala mo sa kanila. Ito ang tinatawag nating passive income. Imagine, habang kumakain ka ng Chicken Joy or habang nagbabayad ka ng kuryente, may bumabalik na pera sa iyo dahil investor ka. Hindi mo kailangang bantayan ang stock market bawat minuto. Ang kailangan mo lang ay mamili ng mga matatag na kumpanya na may track record ng pagbibigay ng cash dividends. Sa halip na ubusin ang sahod sa mga gamit na nawawala ang value,
gamitin ang pera para bumili ng assets na nagbibigay ng cash flow. Ito ang tunay na diskarte ng mga mayayaman. Hindi sila nagtatrabaho para sa pera. Ang pera nila ang nagtatrabaho para bumili ng kanilang kalayaan at oras. Habang pinapalago natin ang ating investments, kailangan din nating tignan ang ating income sources sa pamamagitan ng side hustle architecture. Sa panahon ngayon, delikado ang umasa sa iisang income stream lang dahil walang trabaho na 100% secure. Ang goal natin ay i-monetize ang mga skills na meron ka na. Kung magaling ka sa graphics at marunong gumamit ng Canva, pwede kang maging freelance designer. Kung magaling ka naman mag-English, maraming opportunities bilang virtual assistant o VA. Pero heto ang golden rule na dapat mong tandaan. Ang kikitain mo sa side hustle ay dapat 100% diretso sa iyong investments or emergency fund. Wag na wag mong gagamitin ang extra income para sa lifestyle upgrade o pambili ng bagong sapatos na hindi mo naman kailangan. Ang tawag dito ay intentional income. Ginagawa mo ang side hustle hindi para magmukhang mayaman ngayon, kundi para maging tunay na malaya sa pera sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pag-build ng iba-ibang source ng kita, mas mabilis mong mapupuno ang iyong investment accounts at mas magiging matatag ang iyong financial GPS laban sa anumang krisis sa trabaho. Para naman sa mga kababayan nating walang oras mag-aral ng charts o walang hilig sa math, meron tayong tinatawag na peso cost averaging o PCA. Ito ang tinatawag kong tamad na paraan ng pagyaman, pero isa sa pinaka-epektibo sa long term. Ang gagawin mo lang ay mag-set ng fixed amount, halimbawa ay 1,000 pesos or 3,000 pesos, na automatikong ibibili mo ng index funds or UITFs bawat buwan anuman ang presyo ng market. Kapag mababa ang presyo, mas marami kang mabibili na shares. Kapag mataas naman, mas konti. Over time, ang average cost ng investments mo ay magiging balanse at mas malaki ang chance mong kumita ng malaki pagkalipas ng 10 o 20 taon. Hindi mo kailangang hulaan kung kailan tataas o bababa ang market. Ang market mismo ang gagawa ng trabaho para sa iyo. Ang disiplina sa pag-invest buwan-buwan, kahit gaano pa kaliit, ang siyang bubuo ng iyong yaman. Ang mahalaga rito ay ang time in the market, hindi ang timing the market. Ito ang strategy para sa mga busy na tao na gustong masiguro ang kanilang future nang hindi sumasakit ang ulo sa kaka-check ng graph araw-araw. Bilang panghuli sa ating growth phase, kailangan nating pag-usapan ang tamang proteksyon sa pamamagitan ng buy term, invest the difference o BTID. Maraming Pinoy ang nabubudol sa mga VUL insurance dahil sa pangakong insurance na may kasama ng investment. Pero ang totoo, madalas ay kinakain ng mataas na fees ang iyong pera. Ang mas practical at wise na paraan ay kumuha ng murang term insurance para sa iyong protection. At ang natirang pera na dapat sana ay ibabayad mo sa mahal na VUL, ay i-invest mo ng diretso sa Pag-ibig MP2 o sa stock market. Sa ganitong setup, mas malaki ang coverage na makukuha mo para sa iyong pamilya at mas mabilis ding lalago ang iyong pera dahil wala itong mga hidden charges na binabayaran sa mga ahente. Ang reality check dito ay ang insurance ay para sa proteksyon at ang investment ay para sa paglago. Kapag pinagsama mo sila sa isang package, madalas ay talo ka sa cost. Sa BTID strategy, hawak mo ang control sa iyong pera at masigurado mong bawat sentimo mo ay nagtatrabaho para sa iyong goal. Ngayong alam mo na kung paano palaguin ang iyong pondo, handa ka na bang pumasok sa huling stage ng ating biyahe? Nandito na tayo sa final destination ng ating financial GPS, ang freedom phase. Dito sa stage na ito, hindi na tayo nagtatrabaho para sa pera, kundi ang pera na ang nagtatrabaho para sa atin habang buhay. Ang unang kailangan mong malaman ay kung paano i-compute ang iyong freedom number gamit ang 4% rule.
Sa madaling salita, ito ang amount ng ipon or investment na kailangan mo para makapag-retire nang hindi na nag-aalala sa bayarin. Ang formula ay simple lang. Kunin mo ang iyong annual expenses o ang kabuuang gastos mo sa loob ng isang taon at i-multiply mo ito sa 25. Halimbawa, kung ang gastos mo sa isang taon ay 300,000 pesos, kailangan mo ng 7,500,000 pesos na nakalagay sa mga investments na nagbibigay ng interest. Kapag nakuha mo na ang amount na ito, ang 4% na kikitain nito taon-taon ang siyang panggastos mo sa araw-araw habang ang capital mo ay nananatiling buo. Ito ang sikreto para hindi ka na umasa sa sweldo o sa pensyon ng gobyerno. Kapag na-hit mo ang number na ito, ikaw na ang boss ng sarili mong oras at pwede mo nang gawin ang mga bagay na talagang mahal mo nang hindi iniisip ang susunod na kuryente o tubig. Para maging sustainable ang iyong freedom, kailangan mong matutunan ang business automation versus self-employment. Maraming Pinoy ang may negosyo, gaya ng sari-sari store or online shop, pero ang totoo ay alipin sila ng sarili nilang trabaho dahil kung wala sila, walang kita. Ang goal natin sa Freedom Phase ay gumawa ng mga systems. Ibig sabihin, kailangan mong mag-hire ng tamang tao at gumawa ng mga manual or step-by-step process para tumakbo ang negosyo mo kahit wala ka doon. Kung ang negosyo mo ay kailangan pa rin ng presensya mo bawat minuto, self-employed ka pa rin at hindi ka pa tunay na malaya. Sa pamamagitan ng automation at tamang delegasyon, ang negosyo mo ay magiging isang asset na nagbibigay sa iyo ng passive income. Sa ganitong paraan, kahit nagbabakasyon ka o nagpapahinga, tuloy-tuloy ang pasok ng cash flow sa iyong bulsa. Ang tunay na yaman ay nasusukat sa dami ng oras na kaya mong mabuhay nang hindi nagtatrabaho. At ang system-based business ang magbibigay sa iyo ng ganoong klaseng kalayaan. Kung ayaw mo naman ng sakit ng ulo sa pagpapatakbo ng physical business, ang real estate at REITs ang sagot para sa iyong long-term stability. Marami sa atin ang pangarap magkaroon ng paupahan o kondo, pero ang totoo ay napakamahal ng down payment at nakakatakot ang milyon-milyong utang sa bangko. Dito papasok ang Real Estate Investment Trust o REITs sa stock market. Sa halagang 5,000 pesos lang, pwede ka nang maging part owner ng malalaking mall, office buildings, at warehouses sa Pilipinas. Ang maganda rito, binabayaran ka ng dividends mula sa renta ng mga tenants ng mga gusaling ito nang hindi mo kailangang mag-maintain ng property o maghabol ng mga nangungupahan. Para ka ng may-ari ng kondo na pinapaupahan pero wala kang asikaso sa papeles o repair. Ito ang pinaka-practical na paraan para magkaroon ng real estate exposure at sigurado kang may monthly or quarterly income ka na papasok na pwedeng-pwedeng pambayad sa iyong mga bills habang tumatanda. Ang susunod na step ay ang pinaka-importante para sa pamilyang Pilipino, ang generational wealth o ang pamana. Ang goal natin ay maputol na ang cycle kung saan ang mga magulang ay ginagawang retirement plan ang kanilang mga anak. Para mangyari ito, kailangan mong maging handa sa pamamagitan ng paggawa ng last will o pag-aayos ng iyong estate planning habang malakas ka pa. Higit sa perang iiwan mo, ang pinakamahalagang pamana ay ang financial literacy na ituturo mo sa iyong mga anak habang bata pa sila. Turuan mo silang mag-budget, mag-invest at rumispeto sa pera para hindi nila malustay ang lahat ng pinaghirapan mo sa loob ng ilang dekada. Ang yaman ay madaling mawala kung ang susunod na henerasyon ay walang disiplina. Kaya siguraduhin na kasabay ng iyong mga bank accounts ay naipapasa mo rin ang tamang mindset. Sa ganitong paraan, ang pamilya mo ay mananatiling asensado sa loob ng marami pang henerasyon at hindi na muling babalik sa hirap. Bilang pagtatapos, kailangan mo ng wealth mindset defense. Ang pinakamalaking kalaban ng yaman ay hindi ang market kundi ang lifestyle creep. Yung tipong habang lumalaki ang kita mo, lumalaki rin ang gastos mo dahil gusto mong makipagsabayan sa uso.
Tandaan mo na ang tunay na mayaman ay nananatiling mayaman dahil namumuhay sila ng simple o below their means. Huwag kang padala sa pressure ng social media na kailangang laging bago ang sasakyan o laging branded ang suot. Ang inner peace at ang seguridad na alam mong may pera ka sa bangko ay hamak na mas masarap sa pakiramdam kaysa sa pansamantalang pagpapasikat sa ibang tao. Ang kalayaan sa pera ay hindi tungkol sa pagbili ng lahat ng gusto mo, kundi tungkol sa pagkakaroon ng option na gawin ang gusto mo sa buhay. Congratulations! Dahil sa pag-intindi at pag-apply ng ating financial GPS, hindi ka na lang basta biktima ng sitwasyon, kundi ikaw na ang driver ng sarili mong kinabukasan. Hanggang sa susunod na episode dito sa The Filipino Daily, tandaan mo, ang pag-asenso ay hindi swerte. Ito ay bunga ng tamang plano at matinding disiplina. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.